Ipinagkasundo si Angel Faith Mondragon na ipakasal ng daddy niya sa anak ng kasosyo nito sa kumpanya. Araw ng engagement party niya na magplano siyang tumakas dahil hindi niya maatim na pakasal sa taong hindi niya mahal at hindi pa nakikita. Ngunit paano kung ang tinatakasan niyang mapapangasawa? Siya palang matagal nang itinitibok ng kanyang puso. At huli na nang malaman niya dahil ito'y ikakasal na sa iba. Si Lord Frederick Sandoval, anak ng may-ari ng malaking kumpanya, nagpanggap na mahirap at naging kaibigan ni Angel. Si Angel, lumaki ng lahat ng naisin ay nakukuha. Ngunit sa pagkakataong ito, makuha kaya niya ang gusto niya? Bilang mayaman nagkakaroon talaga ng merge sa company para hindi mapunta sa iba. Bago po tayo magsimula, huwag pong kalimutang mag-like, share, subscribe at hit ang notification bell for more update. Narito ang unang kabanata. O iho, saan ka na naman galing? Sa barkada na naman. Kung kailan naman nakagraduate ka na puro bulak-bulang inaatupag mo. Bakit hindi ang pamamahala ng kumpanyang asikasuhin mo nang may pakinabang naman sa'yo at magamit mo yung pinag-aralan mo? Sermon ni Don Lucio sa anak. Pa, all this time sinunod ko lahat ng gusto nyo. Naging mabuting anak po ako sa inyo. Pwede po ba kahit 1 taon lang po magawa ko naman ang gusto ko? Kahit 1 taon lang po, pa. Pakiusap ng binata. At ano naman ang gusto mong gawin, ha? Ang matutong uminom kasama ng barkada? Hindi po, pa. Gusto ko lang masubukan kung paano maging normal na tao. Katwiran ng binata. At ano sa tingin mo sa sarili mo, abnormal? Galit na turan ng Don. Hindi naman po niyo ako maiintindihan kahit sabihin ko sa inyo. Bakit hindi mo subukang ipaliwanag sa akin? Nang sa ganun maintindihan ko. Pamimilit ng Don. Okay, fine. Sumusukong turan ng binata. Gusto kong maranasan kung paano ang buhay ng isang mahirap. Sa 1 taon po na hinihiling ko sa inyo, hindi po ako haasa sa inyo. Wala po akong tatanggapin ni 1 singko. Iiwan ko din lahat ng ATM ko. Magsisikap ako para sa sarili ko. Trabahong pang mahirap din ang papasukin ko. Mahabang paliwanag ng binata. Nababaliw ka na ba, anak? Anong kalokohan yung pumasok sa kokote mo? Hindi maaari ang kagustuhan mo. Pagtutol ng Don sa anak. Please, pa. Pangako pag natapos ang 1 taon babalik ako. At gagawin ko lahat ng gusto nyo. Sige, pumapayag na ako. Pero sa isang kondisyon, susundin mo lahat ng ipapagawa ko pagkatapos matapos yung kalokohan mo. Opo, pa. Pangako po. Iyon ang binitawan niyang salita sa ama at nagpunta na siya sa room niya para mag-impake ng gamit na dadalhin niya. Pagkat may narentahan na siyang apartment malapit sa UP, University of the Philippines. Kakatapos naman ng klase ni Angel nang mag-aya ang kaibigan niyang si Beth, short for Elizabeth, na mag-mall malapit sa university. Sisi, punta tayo sa mall. Sige na may bibilihin lang ako. Pangungulit ni Beth. Pero susunduin ako ngayon ng driver namin. Sus, dating gawi sis. Tatakasan natin yung driver mo. So tara na? Pag-aaya ni Beth. Wala nang nagawa si Angel dahil likas na makulit ang kaibigan at hindi siya lulubayan hanggang hindi siya pumapayag. Habang tumitingin-tingin naman si Angel at Beth ng kanilang bibilhin ay may isang lalaking lumapit sa kanila at hinablot ang bag ni Angel. Magnanakaw! Magnanakaw! Tulungan niyo po ako! Yung bag ko! Magnanakaw! Bumalik ka! Ibigay mo sa akin yung bag ko! Magnanakaw! Ang paulit-ulit na sigaw ni Angel. Pati si Beth sumisigaw na rin. Sa di kalayuan naman nandun si Fred na bumibili ng kakulangan sa gamit niya sa apartment na tutuluyan nang marinig niya ang sigaw ng 2 babae. Nakita niyang papunta sa direksyon niyang magnanakaw. Hindi na siya nag-aksaya ng sandali. Pinatid niya ito, saka niya binigyan ng napakalakas na suntok. Dahil sa suntok ni Fred hindi na nakatayo ang magnanakaw. Siya namang paglapit ng 2 babae sa kanya at dumating na rin ang pulis. Miss, ito yung bag mo. Abot ni Fred sa bag ng babae. Miss, ano po ang gagawin natin dito sa magnanakaw na to? Tanong ng pulis. Ipakulong na po natin yan nang di po pamarisa ng iba. Sabad naman ni Beth sa pulis na nagtanong. Kayo na po ang bahala, sabi naman ni Angel.
Habang kinakausap ng dalawang babae ang pulis, hindi nila namalayang umalis na ang binata. Nakauwi na ng bahay si Angel, ngunit nasa isip pa rin niya ang nangyari sa kanya at sa lalaking tumulong sa kanya. Sayang, hindi man lang ako nakapagpasalamat. Makikita ko pa kaya siya? Tanong niya sa sarili. Iha, ang sabi ni Mang Doming hinihintay ka niya sa school nyo. Ngunit wala ka. Hindi ka naman daw niya makontak. Pahayag ng ama niyang si Don Roberto. Kasi po, biglaan po eh. Bumili kami ng friend ko ng gagamitin namin sa gagawin naming project. Pagsisinungaling ng anak. Kinontak niyo sana siya para hindi siya naghintay doon. Dagdag ng Don. Nalobat po ako, kaya hindi ko po natawagan si Mang Domeng. O siya, sige, umakyat ka na at magpahinga. Mamaya tatawagan ka ng yaya mo para kumain. Sabi pa nito. Yaya at ama na lamang ang meron siya. Patay na ang kanyang ina. Mula ng 10 taon pa lamang siya. At di na nag-asawa ang kanyang ama. Samantala, kausap naman ni Fred ang anak ng driver nilang si Ron. Mula ngayon, hindi mo na ako tatawaging senyorito. Dahil parehas na tayo ngayon. Magtatrabaho na rin ako sa Mac Burger dyan sa harap ng UP. Paano po nangyari yun, senyorito? Di ba sabi ko huwag mo na akong tatawaging senyorito? Huwag kang mag-alala. Pinayagan na ako ng parents ko for 1 year. Sabi ng huli. Sigurado ako, senyorito. Fred pala. Na may kapalit yon kaya pinayagan ka. Tanong nito. Oo naman, parang hindi mo kilala si Daddy. Siya nga pala, dapat walang makaalam kung sino ako. Okay? Sige, kung yan ang gusto mo. Tugon naman ng huli. Sa opisina naman masinsinang nag-uusap ang dalawang Don, compadre. May suhestyon ako sa'yo para lalong tumibay ang samahan ng kumpanya natin at magiging mabili tayo sa mga investor. Sabi ni Don Lucio. Ano naman yon, compadre? Tanong naman ng isa. Pakasal natin ang anak ko at ang dalaga mo. Ika ni Don Lucio, napaisip naman ng malalim si Don Roberto. Ngunit gagraduate pa lang nitong taon na itong dalaga ko, compadre. Wika naman ng isa. No problem, compadre. Dahil pagka-graduate ng anak mo, tapos na din ang kalokohan ng anak ko. Kung yan ang ikabubuti ng kumpanya natin, compadre, sige, payag ako. Ngunit pumayag kaya ang mga bata? Tanong nito. Walang magiging problema sa binata ko, padre. Dahil susunod siya sa gusto ko. Nakakasiguradong turan ng Don. Ayaw ko biglain ang anak ko, padre. Hintayin muna nating makapagtapos siya ng pag-aaral. Okay, padre, kung yan ang nais mo. Pagsang-ayon ni Don Lucio. Palabas ng gate ang magkaibigan nang magaya ulit na gumala si Beth. Sisi, nagugutom ako. Magmerienda naman muna tayo Pag-aaya ni Beth sa kaibigan. Hindi pwede ngayon, Sisi, kasi kailan lang tayo lumabas. Baka mapagalitan na ako niyan. Pagtutol ni Angel. Kung gusto mo, doon na lang tayo sa Mac Burger na yun Pag-aaya ni Angel sa kaibigang nakasimangot na dahil hindi mapagbigyan ng gusto. Okay, sige na nga. Ngumingiti nang sabi ni Beth. Papalapit na sila sa pwesto ng bibilhan nila nang humarap ang lalaking nakatalikod kasama ng isa pa. Sis, di ba siya yung tumulong sa'yo? Tanong ni Beth. Akala naman ni Angel siya lang ang nakapansin, pati pala ang kaibigan. Ay, gwapo sana Sisi, poor naman. Hindi natin ka-level. Maarting sabi ni Beth. Tumahimik ka sis, baka marinig ka. Pagsasaway niya dito. Lapitan natin nang makapagpasalamat naman ako sa pagtulong niya sa atin. Lumapit nga ang dalawa. Hindi naman inaasahan ni Fred na makikita niya dito ang dalawang dalaga. Small world nga naman. At sa harap lang pala ng Mac Burger na pinagtatrabahuhan niya ito nag-aaral. Mga beautiful lady, anong order nyo? Pagtatanong ni Ron sa kanila. Nakikinig lang naman si Fred sa mga ito dahil may inaasikaso din siyang customer. Pwede bang yung kasama mo na lang ang orderin namin? Pagbibiro ni Angel para makuha ang atensyon ni Fred. Nagulat naman si Fred sa sinabi ng dalaga. Kaya napalingon siya dito at nagtama ang kanilang mga mata. Mister, ako nga pala si Angel. Paglalahad niya ng kamay, inabot naman yun ng binata. Fred, maiksing tugon ng binata. Ako naman si Beth. Agaw pansin naman ni Beth at nakipagkamay din sa binata. Ito naman si Ron, kaibigan ko. Sabi naman ni Fred at nakipagkamay din sa dalawang dalaga.
Gusto ko sanang magpasalamat sa'yo sa pagtulong mo sa amin nung tangkain ng magnanakaw na kunin ang bag ko. Hindi na ako nakapagpasalamat sa'yo nun kasi bigla kang nawala. Turan ni Angel. Walang anuman yon. Tugon naman ng binata. Anyway, pwede ba kaming tumambay dito? Dagdag na tanong niya. Sure, basta bibili lang ba kayo eh? Tugon naman ng binata na nakangiti. Ay oo nga pala, kanina pa ako nagugutom. Sabi naman ni Vet. 2 burger at 2 coke, ani Angel. Walang anuman yon. Tugon naman ng binata. Habang kinakain ni Angel ang burger na in-order niya, pinagmamasdan niya si Fred. Boyfriend material ka na sana kasi napakagwapo mo. Kaso, tendero ka lang. Bulong niya sa sarili. Hindi nagtagal nakareceive na si Angel ng message mula sa driver niya. Sinasabi na nasa labas na rin ng university at naghihintay na sa kanya. Doon na nagsimulang maging magkaibigan ang dalawa. Dahil sa madalas na pagtambay ng magkaibigan dito. Kadarating lamang ni Angel at kasalukuyang nagpapahinga sa kanyang kwarto nang may marinig na katok. Come in. Pagpapahintulot ni Angel kung sino man yung kumakatok. Iha, can I disturb you a little while? Can we talk? Tanong ng Don. Sure pa. What is it? Balik tanong ng dalaga. I'm leaving tomorrow. May business transaction ako sa Cebu. At mawawala ako ng 3 days. Andyan naman si Yaya Arlene mo para makasama mo dito. Want you to behave while I'm not around. Is that clear, Iha? Mahabang bili ng ama. Opo pa, I will behave. Pangako ni Angel. Ngunit may kapilyahan ng iniisip na gagawin habang wala ang ama. Tumutunog naman ang phone ni Fred. Tumatawag ang kanyang ina. Hello, Ma. Napatawag po kayo. Tanong ni Fred kay Doña Virginia. Masama bang kamustahin ng anak ko? Nagtatampong tugon naman ng ina. Okay lang po ako, Ma. Huwag po kayong mag-alala. Sige ka, magkaka-wrinkles ka niyan. Baka ipagpalit ka ni Papa pag ganyan, Ma. Papangit ka, ikaw din. Natatawang sabi niya sa ina. Nag-aalala lang naman ako sa'yo, Iho. Kasi kung ano-ano na yung pumasok sa isip mo. Ma, may dahilan ako, okay? Kung pwede po sana intindihin mo na lang ako. Sabi ni Fred. Ano pa nga bang magagawa ko? O siya, sige. Kinumusta lang naman kita, anak. Basta dadalaw-dalawin mo ako, ha? Paglalambing ng ginang. Okay, Ma. I love you. Dumating na ang araw na pinakahihintay ni Angel. Nakaalis na ang ama, kaya mabilis niyang tinawagan si Vet. Hello, Sisi. I have a good news. Mawawala dito si Papa ng 5 days. Tawagan mong barkada, night out tayo. Disco bar tayo mamayang gabi. Excited na turan ni Angel. Okay sis, sunduin ka namin dyan ng 7 p.m. at umpisahan mo na magpaalam sa yaya mo. Matapos makipag-usap ni Angel kay Beth, pinuntahan niya ang kanyang yaya. Lumapit si Angel sa yaya niya. Sabay yakap dito na patalikod dahil nagluluto ang kanyang yaya Arlene. May kailangan ka, no? Pagtatanong ng yaya niya. Kuwan po kasi, Doon po ako matutulog kila Beth kasi may tatapusin kaming project. Pagsisinungaling ni Angel. Sige, kung para sa project pumapayag ako, pero huwag kang gagawa ng kalokohan, ha? Kundi, ako ang mananagot sa papa mo. Opo, yaya. Ang bait mo talaga. I love you, ya. At pinupog niya ng halik sa pisngi ang yaya niya. Tuwang-tuwa naman ang yaya niya dahil alam niyang mahal siya ng alaga niya at itinuring na rin niyang anak ito. Hindi nagtagal dumating na ang sundo ni Angel at nagtuloy na sila sa pupuntahan nila. Samantala nakatanggap naman si Fred ng text galing sa GF niyang si Lina at gustong makipagkita sa disco bar. Sisiputin niya ito hindi dahil namimiss niya kundi upang makipaghiwalay dahil nalaman niya ang tunay nitong ugali. Lalong-lalo na ayaw niyang taong mata pobre. Nakakarami na ang inom ni Angel ng beer nang mag-aya si Beth na sumayaw sila. Yan, igiling mo pa sis. Ganito, tularin mo ako. Masayang sabi ni Beth. Sumunod naman ang isa at talaga namang bigay na bigay ang pagsasayaw. Sa kabilang mesa naman andun si Fred at si Lina na nag-uusap. At makikita mo sa mata ni Lina ang galit. Hindi ako papayag, Fred, na makipaghiwalay ka sa akin. Galit na sabi ni Lina. I'm sorry, Lina, pero hindi na kita mahal. Makakakita ka pa ng masigit pa sa akin.
Final na sabi ni Fred. Walang sabi-sabing sinampal ni Lina si Fred. Hindi pa tayo tapos, Fred. Gagawin ko ang lahat, bumalik ka lang sa akin. Matapos niyang sabihin ng katagang yon, iniwan niya si Fred na hindi makakilos sa pagkabigla sa pagsampal sa kanya. Mahilo-hilo pa si Angel habang nagsasayaw dahil sa dami ng nainom nang may lalaking nakipagkilala sa kanya. Hi, miss. Anong pangalan mo? Ako naman si Nico. Hindi umimik si Angel dahil medyo hilo na siya nang bigla siyang yakapin ng lalaki habang sumasayaw. Ano ba? Lumayo ka nga sa akin. Pagtataray niya sa lalaki, ngunit hindi siya pinansin ng lalaki. Lalo pang hinigpitan ng yakap sa kanya at bumulong. Dadalhin kita sa heaven. Alam ko naman na gusto mo rin. Sabi ng lalaki. Nagpupumigla siya na makawala, ngunit hindi siya nagtagumpay. Bagkus sinalikan pa siya ng lalaki. Nang matapos ang halik at binitiwan niya si Angel, isang malakas na sampalang natamo niya buhat sa dalaga. Walang yaka! Bastos! Manyak! Nagagalaiting turan. Abot, sasampalin din sana siya ng lalaki, ngunit may humarang dito. Ang babae hindi binabastos at hindi sinasaktan. Sa halip inaalagaan. Sabi ni Fred na nagpipigil ng galit. Sino ka ba? At bakit nakikialam ka, ha? Maaskang tanong ng binata. Boyfriend niya ako, bakit? Kung hindi mo siya lulubayan, baka gusto mong manghiram ng mukha sa aso. Seryosong saad ng binata. Nahintakutan naman ng lalaki at nagmamadaling umalis. Beth, ako nang maghahatid kay Angel. Baka kung ano pang mangyari pag pinabayaan ko siya dito. Baling ni Fred sa dalaga, na-shock pa rin sa pangyayari. Okay, sige, salamat Fred. Pasasalamat nito. Siya namang lapit ng mga kaibigan nila. Girl, ano nangyari? Tanong ni Amy. Binastos nila tong si sis. Buti na lang nandito pala si Fred. Hindi na umimik si Angel dahil tipsy na siya. At halata naman yun ni Fred kaya inalalayan niya ang dalaga. Mabuti pa mauna na kami. Ihahatid ko na siya. Paalam ni Fred sa magkakaibigan at pumayag naman ng mga ito. Saan ba tayo pupunta? Tanong ni Angel. Ihahatid kita sa inyo. Tugon naman ni Fred. Wag! Dalhin mo ako kahit saan. Saan? Wag lang sa bahay. Ayoko makita ni Yaya ng ganito. Sabi niya. Kaya napilitan si Fred na idala si Angel sa apartment niya. Pagdating nila sa tinutuluyan ng binata, binuhat ng binata ang dalaga at dinala sa kwarto. Akmang aalis na ang binata nang pinigilan ng dalaga. Dito ka lang sa tabi ko, huwag kang aalis. Pakiusap ng dalaga, kaya naupo siya sa tabi ng dalaga. Fred, do I look pretty? Tanong nito sa binata. Of course you are. Sabi naman ng binata, ayaw niyang tumingin sa dalaga pag sinasalakay na siya ng init ng katawan. Lalo pat nakahiga ang dalaga sa bed niya at nakalitaw pang makikinis na hita. Bakit parang hindi ka nagagandahan sa akin? Tanong ng dalaga. Humarap si Fred para tingnan ng dalaga. Ngunit yun ang malaking pagkakamali na nagawa niya. Sapagkat nakalilis na pala ang palda nito. At nakita na niya ang pang-ibabang damit nito. Dahil sa nakainuman dalaga, kumapal na din ang mukha niya. Kiss me, Fred, please. Sabay hila niya kay Fred na siyang dahilan upang mapadagan siya sa dalaga. Hindi na nakapagpigil pa si Fred, kaya binigyan niya ng marahang halik sa labi ang dalaga. Ngunit sa umpisa lamang banayan dahil nararamdaman niyang tumutugon ng dalaga sa kanya. Hindi na siya nakapagpigil kaya siniil na niya ng halik ang mga labi nito. Naglalakbay na rin ang mga kamay ng binata sa katawan ng dalaga. Mahinang ungol naman ang kumawala sa lalamunan ng dalaga nang mapadako ang kamay ng binata sa kanyang bewang. Hindi na nakatiis ang dalaga, siya na ang kusang nagtanggal ng mga damit ng binata at niyakap ito. Natigilan naman ang binata sa kanyang ginagawa. Nagtatalo ang isip kung itutuloy pa ba niya. Hindi na siya binigyan ng dalaga ng pagkakataong mag-isip. Dahil naramdaman niyang gumagapang ang kamay nito papunta sa kanyang hita. Kaya ang ginawa niya pinag-igi na lamang niyang ginagawa upang mapaligaya ang dalaga. Matapos siya magsawa sa mga labi ng dalaga ay pumatong na siya sa dalaga upang isakatuparan ang pag-abot ng langit ng kaluwalhatian. Tanging ungol lamang nilang maririnig sa kwartong yon. Hindi naman makapaniwala si Fred na wala pa itong karanasan. At siya pa lamang ang nakauna dito. Mahigpit ang yakap niya sa dalaga nang malasap nila ang rurok ng kaluwalhatian.
Mahimbing na natulog ang dalaga sa kanyang tabi. Ngunit gising pa rin siya at iniisip kung ano ang mangyayari sa hinaharap. Ngunit isa lang ang sigurado niya. Mahal na niya ang dalaga at hindi na niya ito pababayaan.